Hello mga tito at tita, ito na naman ang inyong Tita Chris. Uli nga tayo magluluto ng masarap na ulam. Ito ay ang tinumis. Gagamitin nga natin ay ang ulo ng baboy. Nalambutan ko na nga pala siya tapos ay ating pipirituhin. Habang nga tayo'y nagpipirito, naggisa na nga ako ng bawang at sibuyas. Sasamahan din natin ng kamatis ang ating ginisa. At matapos nga tayong maggisa ay isasama na natin ang ating piniritong karne ng baboy. Pinirito natin yung baboy para mabawasan naman ang kanyang mantika. At hindi nga ba't masarap pag pinirito kaysa buhay ang taba ng ating karning baboy. Pagkalagay nga natin ang piniritong karne ay hayaan pa natin siyang magisa. Hayaan natin siyang masangkot siya sa bawang, sibuyas at kamatis na ating iginisa. Pag nga ang karne natin ay atin nang naigisa, maglalagay na tayo diyan ng suka. Ang dami ng suka ay depende sa dami ng karne na iyong lulutuin. At kapag nga naibuhos na natin ng suka, hayaan lang natin itong makuluan upang ang suka ay maluto at hindi mahilaw. Sa tamang pagkulo kasi ay natatanggal ang asid ng suka. Nag-e-evaporate ang sobrang asid ng suka at nawawala. Tinimplahan ko rin siya ng kaunting patis para masarap ang lasa ng ating tinumis. At kung ang suka ng ating inilagay ay nakuluan na, pwede na nating haluin ang ating iginisa. Maglalagay din tayo dyan ng siling haba, pampadagdag ng anghang sa ating tinumis. May aromang dala rin kasi ang siling haba at nagpapasarap sa anumang lutuin. At pagkatapos nga na ang karne ating masangkot siya, ang dugo nga ng baboy ay atin ang ilagay. Huwag na huwag natin kalilimutan na pagkalagay nga ay halu-haluin natin upang hindi makulta ang sabaw ng ating tinumis. Kung sa palagay nga natin na ang dugo nga'y naluto na, saka lang natin ititigil ang ating paghalo. Isang dahilan din kasi kung bakit nakukulta ang sabaw ng tinumis ay yung hindi ito hinahalo at hinahayaan lang na kumulo. At kung sa palagay nga natin na ang dugo nga'y naluto na at nakuluan na rin ng matagal, luto na nga ang ating ulam na tinumis.